Ngayong araw nga ay naka-schedule na puntahan ko si Miko para dalhan nga siya ng bigas. At nung araw nga na ito ay 1-year death anniversary nga ng namayapa niyang anak na si Mika. Kasabay nga dito ay may nalaman ako na pinapaalis na nga daw sila Miko dito sa tinitirahan nila. Ako po. Nandiyan na si Ate Pasha. Ano na? Ano? Kumusta ka na? Ano naman po, Dad? Dito ka mainit. Dinala na lang kita ng bigas, Beo. Salamat po, Dad. Kakaroon ko lang dito ng demolition, Dad. Ha? Anong, Ano? gagamitin na daw yung railes. Pinapaalis na kayo? Napalis na kami rito, Dad. Kailan? Malaman daw sa 18. O, ano? Malapit kami ng tulong. So, kay Mayor, para sakaling matulungan kami. Bigyan kami ng tirahan. Kahit tulugan lang. Nakikita ko nga sa mga mata ni Miko yung pag-aalala. Sadyang napakahirap naman talaga nung wala kang sariling bahay. Lahat kayo dito? Lahat po kami dito. Nilalapit namin kay Mayor, baka sakaling matulungan kami ni Mayor. Bakit hindi ka ba kasali sa may tagging? Hindi. Hindi ka napasali? Napasali ako nun, te. Ang nangyari kasi, naubusan ako ng tagging. Yung lang, pinitira na yung bahay ko. Sabi nila, babalik daw siya. Hindi naman po bumalik. Bigla Kaya naman yun ako. po yung nilalabang ko yung sa akin. Nilalabang ko lang po yung tagging ko po. Na sabi Sana nila, maisali ka. Kasama nga sa mga ipinagdarasal ni Miko na sana nga ay maisalil daw siya sa mabibigyan ng tagging o yung sinasabing mabibigyan ng pabahay. Makiusap na lang tayo na baka pwedeng maisali ka sa tagging. Bakit nasaan ka ba noon nung nagbibigayan ng tagging? bibigayin po yung tagging nun, te. Sa trabaho po ako nun. Dito nga ipinaliwanag ko na lang ng maigi at maayos kay Miko na lahat naman ng bagay ay nadadaan sa pakiusap at sa pakikipag-usap ng maayos. Sinabi ko din sa kanya na sundin na lang kung ano yung mga hinihingi na requirements baka sakaling makahabol pa siya at maisama nga siya sa mga mabibigyan ng tagging. Kaya din kita pinuntahan dito dahil naalala ko na 1 taon ngayon ni Baby Mika. Oo nga po, te. Naaalala ko lang yung mga nakaraan kung paano ko siya tinulungan. Sinamahan yung nahihirapan siya, may nararamdaman siya. Tirig ako gabi, napaiyak na lang ako. Diba sabi ko nga sa'yo, kasabay ng dahan-dahan mong pag-usad, kahit mabagal okay lang. Sisisi pa rin. Nagsisisi saan? Bakit? Saan ka nagsisisi? Dahil hindi ko na natulungan yung anak ko. Iniisip mo na hindi mo natulungan yung anak mo? Huli ko na siya natulungan. Kasi yan, nung araw na yun, malayo siya sa akin. May nararamdaman. Pero sinabi ko sa'yo na lahat ginawa mo. Hindi ka nagkulang, Miko. Lahat ginawa mo para sa anak mo. Yung anak mo ay para kay Lord. Si Lord ang nakakaalam ng Kaya lahat. yun nga po, tinanggap ko na lang po. Huwag mong sisihin yung sarili mo. Walang may gusto nun, Miko, ha? Walang may gusto nun. Mabuting tao ka, mabuti kang tatay. Ginawa mo lahat para sa anak mo. Kaya wala kang dapat sisihin. Ngayon, kung may problema ka, sinabi ko sa'yo, magsabi ka sa akin. Para nga kahit papaano ay maibsan yung mga iniisip at mga nararamdaman ni Miko. Niyaya ko na nga lang siya na pumunta ng sementeryo para mabisita namin yung anak niya. Alam ko rin kasing importanteng araw to sa'yo ngayon, ha? Kaya sasamahan kita doon para makapunta ka. Para hindi mo na problemahin. Salamat eh. God bless po. May pagkakataon na mayakap siya at masabi ko